the present moment is the only life that you have right now. Walang memories of the past, ang present moment, saka wala ring worries of the future. Pag ikaw ay nasa present moment, ikaw isang tao na nag-o-observe lang. Ino-observe mo yung mga nakikita mo, ine-enjoy mo yung araw, ine-enjoy mo yung naririnig mong huni ng ibon, ine-enjoy ko yung naririnig kong tunog ng sasakyan, yung tunog ng kapaligiran ay ine-enjoy ko lang. Kasi yun lang naman yung trabaho ng tao. I-enjoy kung ano yung nakikita niya. Ang isang taong mukmukin, ang isang taong laging nasa loob ng bahay, ang isang taong laging iniisip yung iniisip ng iba sa kanya, ang isang tao na hindi lumalabas ng bahay, ito yung mga nakakaisip ng anxiety. Ito yung mga nakakaisip ng mga imaginary things, yung mga hindi totoo. Ang totoo is yun, may mga sasakyan na maandar, ayan, totoo yan. Pero yung utak mo umaandar rin into the future. Nag-iisip ka ng ikapapahamak mo, and then ikaw mismo, ikaw na ngayon nag-isip, ikaw pa yung nag-review ng naisip mo, ikaw na ngayon nag-imbento ng mangyayari sa'yo, ikaw pa yung natakot, tapos ikaw pa yung kumukumbinsi sa sarili mo para hindi matakot. Parang siraulo talaga. Yun. So, ang tao ay dapat ino-observe lang yung mga nakikita sa harapan niya. Ang nangyayari, yung tao na ang nag-o-observe, yung tao na ang nagkikriticize sa sarili niya, yung tao na ang guru rin ng sarili niya, kasi kino-convince niya yung sarili niya na hindi isipin yon. Tapos ang tao rin na nagpapahirap sa sarili niya kasi mismong siya contradicted. Kasi meron siyang dalawang pinaniniwala ang mangyayari sa kanya. Yung kinakatakutan niya at yung pag-iwas niya doon sa kinakatakutan niya. Ako, isa lang ang iniisip ko. I'm very one with the present moment. Kahit anong problema ang dumating sa'yo, haharapin ko yan ng present moment. Kasi wala naman tayo mamamatay. Una-unahan lang yan. So, hindi ako magpapatalo sa mga pumapasok sa isip ko kasi kahit na 24 hours akong mag-isip ng ganyan, kung patay ka na bukas, edi nasayang yung araw mo na sana buhay ka. So, itong mga sinasabi ko, hindi ko kayo tinatakot mga ka-Bon Speaks. It's just pure truth. The truth hurts, but the truth will set you free. Instead of observing what's going in your mind, try to observe what are the things that you see in front of you. Use your six senses to enjoy the present moment at guaranteed mawawala yung mga agam-agam nyo, mawawala yung mga nervyos nyo, mawawala yung mga nakikreate mong nakakatakot sa utak mo, makakatulog ka, and then you will enjoy itong binigay sa yung buhay ng Diyos. Huwag nyong sayangin. Para kayo dapat mga bata na ine-enjoy lang yung nakikita nyo. Hindi yung pati yung naisip mo, i-analyze mo, tapos gusto mong takasan. Parang tanga, di ba? Ikaw yung nakaisip, libre naman yung naisip mo, pero naniwala ka kahit wala naman nagsabi sa yung nangyayari sa harap mo yung mga naisip mo. Tapos ikaw gusto mong kumawala doon sa naisip mo, pero hindi mo naman siya tinatantanan ng isip. So parang tanga. Para kang baliw. Dapat hinaharap mo lang yung araw. Ngayon, eto lang. Anong oras na ba ngayon? 10:31. Oh. Wala akong iniisip about 10:45 kung ano mangyayari. 10:31 lang. Eto, nagbablog ako sa harap nyo. Nasa gitna ako ng inita. Nagsasalita ako dito. Wala akong pakialam sa ibang tao kung ano sinasabi na sa akin. Kasi wala naman akong pakialam sa kanila. Ang pakialam ko lang is yung sinasabi ko. So, ganun lang. Ganun lang dapat ang ugali nyo. Wala kayo dapat pakialam. Okay? Mga ka-Bon Speaks, kaya niyo yan.